serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po muli sa ating mga tagapakinig. Welcome po sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.960 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ito ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-like at share na rin po. Ang tabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, nagpahayag ng pagkalungkot si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa nakarating na ulat kaugnay sa pagkamatay ng dalawang Pilipino sa Israel kaugnay ng nagpapatuloy pang kaguluhan sa nabanggit na bansa. Sa pahayag na inilabas ng Pangulo, sinabi nito na mabigat ang kanyang loob matapos makumpirma ang masamang balita. Kinukondenaan niya ito ng bansa sa gitna ng patuloy na paninindigan ng Pilipinas na hindi ito sumasang-ayon sa anumang anyo ng karahasan at terorismo. Mananatili ayon sa Pangulo ang pamahalaang Pilipinas sa tindig nito na makamit ang pangmatagalang kapayapaan na nakabatay sa United Nations resolutions at international laws. Idinagdag ng Pangulo na hindi rin hihinto ang gobyerno sa pagpapadala ng kailangang tulong at suporta para sa mga overseas Filipino worker sa Israel na naapektuhan ng nagpapatuloy na bakbakan sa pagitan ng puwersa ng Israel at Hamas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, kinumpirma ni Department of Foreign Affairs o DFA Secretary Enrique Manalo ang pagkasawi ng dalawang Pilipino kaugnay ng pag-atake ng rebeldeng Hamas sa bansang Israel. Sa kanyang ex-post, sinabi ni Manalo na mariing kinokondena ng Pilipinas ang nagpapatuloy na gulo sa Israel na nagresulta sa pagkasawi ng mga Pilipino. Kasunod nito, sinabi ni Manalo na handa ang Pilipinas na tumulong sa iba pang mga bansa para sa pagtatamo ng pangmatagalang kapayapaan sa lugar alinsunod sa prinsipyo ng UN Security Council resolutions. Dagdag ni Manalo, patuloy ding aalalay ang pamahalaang Pilipinas sa mga kababayang naiipit sa gulo sa mga bansang Israel, gayon din sa Palestine. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones.
Umakyat na sa 63 ang bilang ng mga Pilipinong nakatira sa Gaza ang nagpahayag ng interes na makauwi sa Pilipinas. Ayon kay Philippine Ambassador to Jordan, Wilfredo Santos, ang paglikas o repatriation ay kaugnay pa rin ng sigalot sa pagitan ng grupong Hamas at Israel. Kabuang 137 ang mga residenteng Pilipino sa Gaza, Israel na karamihan ayon kay Santos ay mga Pilipino na nakapangasawa ng Palestino. Batay sa pinakahuling datos, naging 139 mula sa 137 ang bilang ng mga Pilipino sa nasabing lugar matapos makumpirma ang 2 pang Pilipino, isang turista at isang doktor na kabilang sa Doctors Without Borders. Tiniyak ni Santos na bagamat ligtas ang mga Pilipino at mga tauhan ng embahada sa Jordan, hindi direktang apektado ng military operation sa Gaza. Patuloy sila sa pakikipag-ugnayan pa rin sa mga ito. Anya sa katunayan, activated na ang emergency management team ng Embahada ng Jordan upang bantayan o i-monitor ang mga Pilipino hindi lamang sa Gaza kundi maging sa West Bank. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, kasalukuyang nakikipag-usap ang Embahada ng Pilipinas sa pamahalaan ng Jordan upang padaliin ang pagdaan ng mga Pilipino mula sa Gaza sakaling mapiling exit route ang Jordan. Ayon kay Philippine Ambassador to Jordan, Wilfredo Santos, nakikipag-ugnayan na rin sila sa international agencies na mayroong presensya sa Gaza na naghahatid ng tulong para sa kanilang mga kababayan. Sinimula na rin ang koordinasyon ng Embahada ng Pilipinas sa Jordan at iba pang mga embahada ng Pilipinas tulad ng sa Cairo at Tel Aviv sakaling gawing exit route ang Israel at Egypt. Iniulat ni Ambassador Santos na lumikha na ang mga ito ng database ng mga nais umuwi sa Pilipinas kasama ang contingency plans para sa anumang senaryo na kakaharapin. Sa iba pang mga balita, matapos i-anunsyo ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang pag-aalis ng price cap sa bigas, naglabas ang Malacanang ng executive order na formal nang mag-aalis sa rice price ceiling. Sa pamamagitan ng executive order number 42, formal ang pinapawalang bisa ang unang EO39 na nagtatakda ng price ceiling sa bigas. Sa ilalim ng nasabing kautusan, opisyal nang tinanggal ang 41 piso kada kilo na price ceiling ng regular milled rice at 45 piso ng kada kilo na well-milled rice. Sa harap nito, inaatasan ng mga concerned government agency na palakasin ang programa at inisyatibo na makatutulong sa mga magsasaka, retailers at mamimili. Ito'y upang mapanatili ang matatag na halaga ng bigas sa merkado sa harap ng gumaganda at tumatatag na supply ng bigas sa bansa dahil sa masigasig na kampanya laban sa mga smuggler at hoarder. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Idineklara ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na special non-working day sa buong bansa ang Oktubre at 30 ngayong 2023. Ito ay upang mabigyang pagkakataon ang lahat ng mga Pilipinong botante na makaboto kaugnay ng nakatakdang barangay at sangguniang kabataan elections. Ang deklarasyong walang pasok sa Oktubre at 30 ay sa pamamagitan ng Proclamation number 359 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin Kamakalawa noong Oktubre 9. Samantala sa iba pang mga balita, Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na nindigang propaganda ang ipinalabas na ulat ng China sa umano ay pagtataboy ng barko ng Philippine Navy sa Bajo de Masinloc. Ayon kay Bronner, hindi na itaboy ang barko dahil nakapagpatuloy ito sa misyon at hindi napahinto o lumihis sa tinatahak na direksyon sa kabila ng challenge mula sa Chinese Coast Guard. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne.
Inanindigan ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. ang kanyang unang pahayag na propaganda lang ng China ang kanilang nilabas na ulat tungkol sa pagtataboy ng Chinese Coast Guard ng barko ng Philippine Navy sa bisinidad ng Bao de Masinloc sa West Philippine Sea. Ito ay sa kabila ng kanyang pagbawi ng kanyang unang sinabi na walang presensya ang Philippine Navy sa lugar matapos na maberipika na may barko nga ang Philippine Navy na nagsasagawa ng maritime patrol. Hindi naman tinukoy ng general ang pangalan ng barko ng Philippine Navy, pero klinaro ni General Brawner na hindi na itaboy ang naturang barko dahil tuloy-tuloy lang ito sa kanyang misyon at hindi naman ito napahinto o lumihis sa tinatawag na direksyon sa kabila ng challenge mula sa Chinese Coast Guard. Dagdag ni General Brawner, malayo ang distansya sa pagitan ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mas malawak na defense industry cooperation inaasahan sa pagitan ng Pilipinas at South Korea. Ito ay matapos magpahayag ng pagnanais ni Korean Ambassador, Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Korea to the Philippines, His Excellency Lee Sang-hwa, na mapalawak ang kooperasyong pangdepensa sa pagitan ng kanyang bansa at Pilipinas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Nagpahayag ng pagnanais si Korean Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Korea to the Philippines, His Excellency Lee Sang-hwa, na mapalawak ang kooperasyong pandepensa sa pagitan ng kanyang bansa at Pilipinas. Ito ang ipinabot ng Embahador kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. sa kanyang introductory call sa AFP headquarters sa Camp Aguinaldo kahapon. Malugod na tinanggap ni General Brawner ang pagbisita ng Embahador at sinabing ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa relasyon ng sandataang lakas ng dalawang bansa. Sinabi ng Embahador na umaasa ang kanilang bansa na makapag-ambag na mas malaki sa pagsisikap ng Pilipinas na may taguyod ang isang bukas at malayang Indo-Pacific region. Ipinahayag naman ni General Brawner na magkahanay ang interes ng Pilipinas at Korea at laging bukas ang Pilipinas na makipagtulungan sa mga kaalyado at partner. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Hindi na mababago ang desisyon ng Kongreso na alisan ng confidential fund ang ilang ahensya sa ilalim ng panukalang 2024 national budget. Kaugnay nito, inilipat na sa frontline agencies na nagbabantay sa national sovereignty, partikular sa West Philippine Sea ang confidential funds ng Office of the Vice President, Department of Education, Department of Information and Communications Technology, Department of Agriculture at Department of Foreign Affairs na may kaubuang halaga na 1.23 bilyong piso. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Done deal na o hindi na mababago ang desisyon ng Kongreso na alisan ng confidential fund ang ilang ahensya sa ilalim ng panukalang 2024 national budget. Ito ang sagot ni House Appropriations Committee Chair Elizalde Co nang matanong kung mapaninindigan ba ng Kamara ang desisyon nito na tanggalan ng confidential funds ang nasa 5 ahensya oras na sumalang ang budget bill sa Bicameral Conference Committee. Ani ko nang ianunsyo ng Kamara na magre-realign ito ng confidential fund ay agad na sumang-ayon ng Senado. Yun na announce kami na we'll realign the confidential fund. So nag-agree ka rin, nag-bow down ka rin ang Senate. First time po yan na sabi ng Senate will follow and I heard nag-executive committee ka rin sila. I think it's already done deal. Batay sa desisyon ng Small Committee ng Kamara na naatas na tumanggap at launchahin ang institutional amendments para sa 2024 GAB, ang CF ng Office of the Vice President, DepEd, DICT, Department of Agriculture at DFA na may kabuang halaga na 1.23 billion ay inilipat na sa frontline agencies na nagbabantay sa national sovereignty, partikular sa West Philippine Sea. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Senate Secretary Renato Bantug Jr. itinangging may confidential fund ang Senado ngayong taon. Ang paliwanag ay ginawa ni Bantug matapos kumalat ang impormasyon sa social media na may 331 milyong pisong confidential fund ang Senado ngayong 2023. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion.
Itinanggi ni Senate Secretary Renato Bantubin ang impormasyon na kumakalat sa social media na may 331 million pesos na confidential fund ng Senado ngayong 2023. Sa isang pahayag, sinabi ni Bantug na misleading at malisyoso ang mga pahayag ng ilang personalidad na gustuhan niyang sirain ang reputasyon ng Senado. Ang extraordinary at miscellaneous expenses anya ang may line item na 331 million pesos. Walaan niyang confidential o intelligence funds. Pinaliwanag ni Bantug na ginamit ang pondo para sa mga meeting, seminar, conference, public relations, education at iba pang aktibidad ng Senado. Pinamin naman ng Senate Secretary na sa mga nakaraang liderato ay nagkaroon ng conflict fund ang Senado, 100 million pesos noong 2020 at 2021 at 50 million pesos noong 2022. Pero nilinaw ni Bantug na hindi nagamit kailanman ang conflict fund ng Senado at ibinalik ng buo sa National Treasury. Pinaninindigan niya ni Senate President Juan Miguel Zubiri na hindi kailangan ng conflict funds ng Senado. Sa pamamagitan ng Select Oversight Committee on Confidential and Intelligence Funds ay itutuloy niya ng Senado ang pagbusisi ng conflict funds sa mga ahensya ng gobyerno at i-realign ito sa mga totoong nangangailangan. Mula Senado, ito si Ming Fasuncio para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mga aktibong kaso ng African Swine Fever o ASF sa bansa, pababa na ayon sa Department of Agriculture o DA. Kaugnay nito, tiniyak na patuloy ang mga hakbangin ng DA kontra ASF, kabilang ang pagkontrol sa mga infected area, biosecurity measures, information campaign at repopulation. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Naniniwala ang Department of Agriculture na pababa na ang mga aktibong kaso ng African Swine Fever o ASF sa bansa. Ayon kay DA ASIC at spokesperson Arnold de Mesa, bumaba na sa 78 barangay mula sa 19 na probinsya ang may aktibong kaso sa ngayon ng ASF. Hindi na rin anya tulad ng dati na nagpipik pa ang mga ASF cases dahil marami na anyang lugar ang nalilipat sa pink at yellow zones mula sa red o infected zones. Kasunod nito, tiniyak naman DA na patuloy mga hakbangin nito kontra ASF kabila ang pagkontrol sa mga infected area, pagpapahigpit ng biosecurity measures, pagpapaigting ng information campaign at pati na ang repopulation. Samantala nakatutok na rin ng DA sa sitwasyon ng Oriental Mindoro na may kaso na rin ng ASF. Ayon kay De Mesa, bagamat hindi may tuturing na major producing area ng karneng baboy ang lalawigan, kailangan pa rin tignan ang pangailangan ng isla sa sapat na supply ng baboy. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pilipinas at Australia muling pinagtibay ang pagkakaroon ng bukas, matatag at maunlad na rehiyon na may paggalang sa kapayapaan at soberenya ng bawat bansa. Ito ay matapos ang pulong na isinagawa kasunod ng pagbisita ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual sa Australia. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Lalo pang lumalim ang relasyon bilateral ngayon din ang ugnayang pangkalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Australia. Ito ay kasunod ng pagbisita nila Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual sa Adelaide. Doon kanilang nakapulong sina Australian Minister for Foreign Affairs Senator Penny Wong at Minister for Trade and Tourism Senator Don Farrell. Dito muling pinagtibay ng Pilipinas at Australia ang commitment nito na magkaroon ng isang bukas, matatag at maunlad na rehiyon na may paggalang sa kapayapaan gayon din sa soberenya ng bawat bansa. Nangako rin ang mga ministro at kalihim sa isa't isa sa pagkakaroon ng bukas na komunikasyon upang maiwasan ang anuman sagalot sa mga rehiyon ng ASEAN at Indo-Pasipiko salig sa itinatadhana ng 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Tiniyak din ng dalawang bansa pagpapalalim ng relasyon nito sa kalakalan, pamumuhunan gayon din ang ugnayan pang-ekonomiya at pagtataguyod ng makabulong oportunidad sa merkado. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Fen Blones. At yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, mga kandidato para sa BSKE 2023 sa Mangaldan, Pangasinan nanumpa para sa mapayapang halalang pambarangay. Ang detalye ng balitang ito mula kay Verna Beltran. Impanengneng nasari umbabatik ya kandidato para barangay tansang ang Kabataan Elections 2023 supika kasakaydaran niya at ginawan Unity Walk tan Peace Covenant signing jad bali na Mangaldan, Pangasinan. Dimagop at tabit na aktibidad sa kabiyangan na COMELEC, DILG, PNP, BFP, LGU, DNR, PPCRV tan arumniran opisyal ya balay. Wala agawan misa antis o impampirmat ang panunumpa nasari kandidato para maraan na eleksyon. Unong imbay na Municipal Local Government Operations Officer Marilyn Lagipo, kinerotoy kooperasyon na sa incumbent barangay officials nagawon din na ya proseso para dokumento na sa kwarta tan property accountabilities na bawat barangay tapian maayos so nagawan transition tan turnover at sa unsublay ya manulay. Kinurumot na PPCRV at sa political aspirants na iwasan sa vote buying tan vote selling. Samantala, siniguro na PNP so malat na pambantay tan istrikton pangipatunton na gunban tan checkpoints tapian marun so balay lalo no eleksyon. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, siya si Verna Beltran para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Verna. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc. Mga tungkulin ng mga Indigenous Peoples Mandatory Representative o IPMR at Sustainable Indigenous Forest Resource Management System na pag-usapan sa selebrasyon ng Mountain Province Indigenous Peoples Day. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balio. Natalantan iti selebrasyon ti Mountain Province Indigenous Peoples Day idi Biyernes ditoy Bontoc dagiti akam ti Indigenous Peoples Mandatory Representative wenno IPMR para iti panakaipreserba ti natural resources iti ancestral domains ken ti Sustainable Indigenous Forest Resource Management System wenno STFRM. Inlawlawag ni NCIP Cordillera Regional Director Atanasio Adog dagiti akam ti IPMR. Maysang ket ti preserbasyon ken panakakonserba dagiti kultura ken tradisyon ti ili ken ti natural resources asakop ti ancestral domain dagiti indigenous peoples ken no kasano mapagnumaran dagitoy babaan iti tulong dagiti maseknan nga ahensya ti gobyerno. Iti presentasyon mo ti DNR tinalantan ni Nieves Alicio ti STFRM maipatpatungpal ditoy probinsya. Dinakamat na ti Batangan System iti Sagada, Besao ken Tadjan, Pinucho iti Natonin ken Kiakay iti Barlig. Babaan kadagitoy nga nainsigudan panakaimanihar ti natural resources halaang maipreserba dagitoy no dikat mapatanor pay ken mapagnumaran dagiti indigenous peoples. Narpos na DZRA Bontoc sa on ang Donna Kawis Balio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Donna mula dyan sa Bontoc. Samantala, dumako naman tayo sa Tabuk, Barangay Bantay, African Swine Fever muling pinaigting. Ang detalye ng balitang ito mula kay Renzi Rowakin. Masapong agbantay tayo amin kontra ASF o African Swine Fever. Deputy Awang ni City Veterinary Officer ti LGU Tabuk Dr. Carmen Wanas gapo iti panaglai naman ang tinasaw kasakit. Sigun kenkwa nakasapulan iti panagalibtak ti Barangay Bantay ASF akas may isang programa iti barangay ng runa iti pananglapad iti siserat tinasao asakit ti baboy. Total banmat ko na iti panagserat na iti ngadingwen kan produkto iti probinsya wenno syudad iti Tabuk. Adan suspecha nakastag iti ASF diti syudad. Sigon pa kini Dr. Wanas nga makasapulan nga mapanagdagan iti babaan iti clinical laboratory. Dinakabat pa ni Wanas ti Barangay Kabaruban ang pagapuan ti baboy at napagtalinada ti ASF free gapo iti naingat apang nagbantay kaniti makungkuna nga best practice. Kabayatan na ipakamumot ni Dr. Cheryl Andowag iti Matlan City Veterinary Office nga liklikan
iti panagparte iti balay tariti kat maysa paragrapsing iti ordinance number 12 iti illegal slaughtering sa slaughterhouse iti pagpartiyan kuna na tama check no iti baboy kat adda iti sakit wenno awan sakbay nga mailako wenno maluto a makan. Manipod DZRK Tabuk City Kalinga Renz Ruwakig Padpalamag para iti Radio Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Renzi. Yan ang ulat mula Tabuk. Dumako naman tayo sa Lucena. Mga katutubong agta, dumagat, remontado, nanawagan na proteksyonan ang Sierra Madre. Ang detalye ng balitang ito mula kay May Formaran. Nanawagan ang mga katutubong agta, dumagat, remontado sa mga kinauukulan na alagaan at proteksyonan ng bundok ng Sierra Madre kasabay ng pakikiisa nito sa pagdiriwang ng Indigenous Peoples Week sa Infanta, Quezon. Ayon sa pabati ni Infanta Vice Mayor L.A. Ruanto, nanguna si Marcelino Tena, leader ng Sagibilin LN sa mahigit 100 katutubo na nakiisa at nanawagan ng proteksyon sa kalikasan at ang pagpapatigil sa Kaliwadan Project. Nagbigay ng presentation ng mga estudyanteng katutubo na may kaugnayan sa ipinaglalabang hinaing na huwag matuloy ang mga proyektong makasisira sa kagubatan ng Sierra Madre. Kaisa si VM Ruanto sa selebrasyon na isang masugid na taga-suporta sa pangangalaga ng kalikasan para sa kapakanan ng mga katutubong agta, dumagat, remontado. Dinaluhan din ito ng 1st Infantry Battalion ng Philippine Army na nagbigay paalaala sa agta, dumagat na palaging idaan sa tama at legal na proseso ang pagpapahayag ng pagtutol sa kaliwadam. Lumagda din ang lahat ng dumalo sa isang manifesto ng pagsuporta sa pangangalaga ng kalikasan lalo na sa bahagi ng kabundukan ng General Nakar at Sierra Madre. Mula sa RP Lucena, ito si May Formaran para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, May. Yan ang ulat mula sa Lucena at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog. Workshops at planning session para maiwasan ang suicide isinagawa sa lalawigan ng Northern Samar. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Naging manilampuso ng igindumarang a Joint Conference of Eastern Visayas Network of Career Guidance Counselors and Advocates, Northern Samar Chapter, ng Public Employment Service Office o PESO Managers, kakulop Oktubre 10 durante sa pagsalinurog sa World Mental Health Day sa Capitol Gym, Munisipyo San Catarman, Northern Samar. Maabot 130 ang mga guidance counselors tikang sa mga magkadrodilain nga eskwelahan sa probinsya ng mga PESO managers sa probinsya sa Northern Samar ang nag-atender sa iginsering nga katitirok nga may titulo Race Against Suicide, a Gatekeeper Seminar for Suicide Prevention. Ining aktibidad ginupdan liwat sa workshops ngan planning session nga nagtutudlo kung anano nga mga pitad ang pwede himuon sa mga partisipantes base malikyan ang suicide labi na sa mga kabataan nga maawan maluyang ang madali maapektuhan nga sektor sa aton sosyedad. Tikang didi sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula Calbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo ngayon sa rehiyon ng Mindanao. Mula sa Tandag Regional Cooperative Congress, sinimulan na ngayong Miyerkules sa Caraga Region. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Gisugda na karong adlaw, Oktubre 11, ang pagpahigayon sa Regional Cooperative Congress ning riyon sa Caraga, isip kabahin sa kasulugan sa National Cooperative Month ing bulan sa Oktubre. Sa pagkikinabi sa Radyo Pilipinas Tandag, ibutiyag ni Lujon Patwal,
Cooperative Development Specialist sa Cooperative Development Authority o CDA Surigao del Sur nga gipaygayon kini dito sa siyudad sa Surigao nga mulungtad hangtod sa adlong Biyernes, Oktubre 13. Sumala pa nga gitambungan kini sa tanang mga kooperatiba sa tibuok Carion kundiin mahitabo ang pagbinayluay og mga kahibalo kalabot sa pagpatagan sa kooperatiba. Dugang pa niini, nakatagta usab nga ipaygayon dinhi sa siyudad sa Tandag ang City Cooperative Congress o malabot nga Oktubre 20 ning tuiga kundiin usa sa aktibidad ang paghatag og pasidungog sa mga kooperatiba nga dunay mga best practices. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond, yan ang ulat mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayong sa Jolo. Mindanao Field Unit magsasagawa ng training kaugnay sa Standard Operating Procedure o SOP ng Trafficking in Persons Investigation sa mga lugar sa Bangsamoro. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Nakakanta din sa papaunon sinday nga Women and Children Protection Center Mindanao Field Unit at WCPC MFU hapag-uhanan ni Police Lieutenant Colonel Mario Bakiran in rollout training of the Standard Operating Procedures on Trafficking in Persons Investigation hakaybanan lugar habang sa Moro Region. Lawi Police Lieutenant Colonel Bakiran nakasat nila papaunon in Cebu pakadadyaan habasila na kay Lapusan Kapito sinabulan ini October. South habulan November isabi na tawi-tawi abihon law nga di marana sila nagbisara iban sila basilan damikyan tawi-tawi hasupay mapaw na masamot inasabot training. Mahagalaw hibakiran kahanapan ni panghati si mga kapulisan labi awla na imang kiabutang ha WCPD iban investigator hasupay mapaham nila patuod marayo impagulin ng mga paikala aon palsupatan ha trafficking in persons labi awla habay tahay ni lalabayan iban susuran si mga biktim in Basulta amin daon paduway hula bianasin Malaysia. Natimugin training ini mapo sila pa si mga tao sin MSSD Sulu hatulong tamang sinay nga PNP Special Action Force mga tao sin Sulu Police Provincial Office iban kaibaran pa unit imawot pa hanggatos kawan tawalo victims in trafficking in persons hambok po dito ha pangutaran di alupasog sin kaano yaon amin haway tayo bakiran yato nakyahatod pa pamilya nila. Dahil ha RP Holo ini Fatma Diligino para ha Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula Jolo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa bansa. Samantala, antabayanan naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating balitang negosyo mula sa ating kasama na si Erwin Peñano. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Nakapagtala ng signifikong paggalaw ang net inflows ng Foreign Direct Investments o FDI sa Pilipinas noong Hulyo. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, umakyat ng 35.7% o katumbas ng 753 milyong dolyar ang FDI net inflows noong Hulyo kumpara sa nailistang 555 milyong dolyar na naitala sa kaparehong panahon ng 2022. Mas mataas din ito ng 55.6% kumpara sa 484 na milyong inflows na naitala noong Hunyo. Nananatili pa ring mas mataas ang naitala noong Abril na umabot sa 877 milyong dolyar.
Itinuro ng BSP ang magandang galaw ng FDI net inflows noong Hulyo mula sa net investments ng non-resident sa debt instruments. Sa kabila ng iniangat ng net inflows, bumaba naman sa 36.1% o 179 na milyong dolyar ang shares sa equity at investment fund nitong Hulyo kumpara sa kaparehong buwan ng 2022. Bumaba rin ang kita sa reinvestments ng 20.1% o 114 na milyong dolyar mula sa 142 milyong dolyar na kita noong nakaraang taon. Noong nakaraang buwan, ibinaba ng BSP sa 8 bilyong dolyar ang full-year projection nito sa FDI net inflows mula sa nauna nitong forecast na 9 bilyong dolyar ngayong taon. Inaasahan namang aabot sa 10.5 bilyong dolyar ang FDI net inflows para sa taong 2024. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, nananatili pa ring optimistiko ang International Monetary Fund o IMF sa pagiging isa sa top performers ng Pilipinas pagdating sa may pinakamalakas na ekonomiya sa Asia. Sa pinakabago nitong World Economic Outlook o WEO sa rehiyon, inaasahan ng IMF na lalago ng 5.3% ang gross domestic product ng Pilipinas sa pagtatapos ng 2023. Ang nasabing projection ay mababa sa target ng pamahalaan na makakuha ng 6 hanggang 7% ngayong taon at may malaking agwat kumpara sa 7.6 na expansion ng bansa noong nakaraang taon. Sa kabila ng pagbaba ng forecast para sa Pilipinas, nakikita ng IMF na isa pa rin ito sa pinakamalakas na ekonomiya sa Asia kasunod lamang ng India na may projected na GDP na 6.3% sa pagtatapos ng 2023. Sa nasabing outlook, pumapangatlo ang China at Indonesia na may forecast na 5% paglago ngayong taon, pang-apat ang Vietnam na may 4.7%, pang-apat ang Malaysia na may 4% GDP forecast, habang pang-lima naman ang Thailand na may pagtatayang paglago na 2.7% ngayong taon. Noong nakarang linggo, ipinaliwanag ni IMF Mission Chief to the Philippines, Shanaka Jayanat Peris, na sa kabila ng masiglang pagbangon ng ekonomiya ng Pilipinas mula sa pandemya, ay marami naman itong kinakaharap na global shocks. Aniya, ibinaba ang GDP outlook ng Pilipinas ngayong taon mula sa naging pagbagal ng paglago sa second quarter na dulot naman ng mahinang global economy at paghigpit ng policy settings. Nabanggit din ng IMF official ang inaasahan nilang pagtaas ng inflation sa Pilipinas sa 6% ngayong taon bago ang pagbaba nito sa 3.5% sa 2024. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inanunsyo ng pamahalaan ng Australia ang pagtatayo nito ng investment deal team sa Pilipinas. Sa pulong balitaan sa sidelines ng ika-6 na Philippines-Australia Ministerial Meeting sa Adelaide kamakailan, sinabi ni Australian Trade and Tourism Minister Don Fariel na kinokonsideran ng Australia ang Pilipinas bilang importanteng economic partner mula sa demographics nito at isa sa may pinakamabilis na gross domestic product growth sa buong mundo. Aniya, sa pamamagitan ng deal team ay mapalalakas pang lalo ang two-way trade ng Pilipinas at Australia. Ang deal teams ay bahagi ng 3 immediate initiatives ng Australia sa ilalim ng bagong lunsad nitong Southeast Asia Economics Strategy 2040. Sa nasabing estratehiya, maglalaan ng Australia ng 70.2 milyong Australian dollars para sa pagtatayo ng deal team sa Timog Silangang Asya na siya namang magpapalakas sa pamumuhunan ng Australian companies sa mga mapipili nitong lokasyon. Ayon sa Department of Trade and Industry, ang pagtatalaga ng deal team ng Australia sa Pilipinas ay pagkilala sa mga dapat pang paghusayin sa larangan ng kalakalan ng dalawang bansa at hakbang ng Canberra sa pag-operasyonalisa sa pagtataas sa strategic partnership ng dalawang bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano. Magandang araw pong muli. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Erwin. Yan ang ating balitang negosyo. Samantala, para sa ating balitang pampalakasan, narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Maagang Pasko para sa mga atletang nagwagi ng medalya sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China dahil inihahanda na ang cash incentives ng mga ito. Bumabandera sa listahan sina Ernest John Obiena ng Athletics, Meggy Ochoa at Annie Ramirez ng Jiu-Jitsu at Gilas Pilipinas ng Basketball na nakasungkit ng gintong medalya. Nakalagay ang cash incentives sa Republic Act No. 10699 o mas kilala sa tawag na National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act. Ayon sa batas, tatanggap ng tumataginting na 2 milyong piso ang mga nakakuha ng gintong medalya habang may 1 milyon naman ang silver medalist at 400,000 piso ang mga bronze medalist. Kaya naman makakakuha sina Obiena, Ochoa at Ramirez ng tig 2 milyon. Sa team event na gaya ng Gilas Pilipinas, ang bawat miyembro ng koponan ay tatanggap ng 500,000 piso bawat isa base sa batas na nakasaad na ang team members shall receive 25% of the cash incentives for individual medal winners. Maliban sa 4 na ginto, may 2 pilak at 12 tanso rin ang Team Philippines. Galing ang pilak na medalya kina Tokyo Olympics bronze medalist Yumir Marshall ng boxing at Sanda fighter Arnel Mandal ng wushu na parehong tatanggap ng 1 milyon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tinapos ng San Sebastian College Recolectos ang kanilang 2 sunod na kamalasan matapos gibain ang Jose Rizal University 72-59 sa NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament na ginanap sa Phil Oil Center sa San Juan City. Balik sa forma ang Stags sa kanilang 2-3 record kasabay ng pagpigil sa 3-game winning streak ng Heavy Bombers na nahulog sa 4-2 marka. Umiskor si Jesse Sumoda ng 15 puntos habang may tig 12 at 11 markers sina Raymart Escobido, Alex Desoyo at Romel Calahat ayon sa pagkakasunod para sa San Sebastian. Sa ikalawang laro, sumandal ang College of St. Benilde kina Robbie Nave at Migs Oxon sa 4th quarter para paluhurin ang University of Perpetual Help System Delta 86-80. Ito ang ikatlong panalo ng Blazers sa 6 na laro, samantalang nalasap ng Altas ang ika-4 na kabiguan sa 5 laban. Ipinuste ng St. Benilde ang 20-point advantage 75-55 bago nakalapit ang Perpetual sa dulo ng final kanto. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pilit na babangon ang nagdedepensang Ateneo sa kabiguan sa kanilang pakikipagtuos ng University of the East sa UAAP Season 86 Men's Basketball Tournament na gaganapin sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Sasagupain ng Ateneo ang UE sa hapon matapos ang sultada ng nangungunang University of the Philippines at Far Eastern University sa umaga. Lalabanan naman ng National University ang University of Santo Tomas sa gabi bago ang salpukan ng De La Salle University at Adamson University. Nakalasap ang Blue Eagles ng 71-74 overtime loss sa Falcons tampok ang game-winning triple ni Vince Magbuhos. Nagmula naman ang Red Warriors sa 65-58 pagpulutan sa Tamaraos matapos bumangon mula sa 14-point deficit para sa kanilang ikalawang panalo sa 3 laro.
Solo ng Fighting Maroons ang liderato sa kanilang 3-0 kartada, kasunod ang Falcons, Green Archers, Bulldogs, Red Warriors, Blue Eagles, Tamaraws at Growling Tigers. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz. Para sa ating showbiz balita, narito si Stephanie Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora Steph Vicente upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Sa darating na October 17, araw ng Martes, nakatakdang ihayag ang Final 4 entries ng 49th Metro Manila Film Festival. O ayan, may 4 na pelikula pa pala tayong aabangan, no, sa panahon ng Kapaskuhan. Yun na nga, tuloy-tuloy ang panonood, no, ng screening committee sa isinumiteng finished films at may mga narinig na feedback, no, kaagad-agad ang ating mga kachismis sa ilang pelikulang napanood. Hiling ng maraming taga-industriya na sana magaganda at may tatak sa mga manonood ang mga pelikulang napili. Malaking bagay riyan ang mga artistang kalahok. Syempre, alam naman natin yung mga talagang mainstream actors and actresses, no, yung talagang masasabi nating mga box office kings and queens, 'di ba? Tulad ni na Vice Ganda, no, na talagang nangunguna, no, sa box office, ni Nadine Lustre, 'di ba, last time dun sa Deleter, no, sila yung nanguna kasi syempre marami ang na-curious, no, kung bakit sinasabing na maganda yung Deleter. Syempre Nadine Lustre yan. 'Yon. Hindi lang basta-basta quality syempre ang basihan. Kaya abangan natin mga kachismis kung maganda ang kalalabasan ng 8 pelikulang napili dahil hindi pa rin talaga makaahon, no, ang mga pelikula natin pagkatapos ng MMFF. Talagang alam naman natin kasi na yung industriya ng pelikula ay isa sa mga pinaka naging apektado nung nagdaang pandemya. Kaya kumbaga parang mga bumabangon, no, nakaka-recover pa lang sila mula dun sa impact, no, naging impact ng COVID-19 pandemic. No, samantala, may dagdag attraction ngayon ang MMFF dahil aabot na ito sa US of A, no? Talagang dapat pang world class yung ating mga ilalabas diyan. Binuo ang bagong festival na ito na kung saan ay magiging kalahok ang 8 pelikula ng MMFF ngayong taon. Tinawag nila itong Manila International Film Festival o MIFF, kung saan ipalalabas nila ang 8 entries sa 4 na araw na festival sa Los Angeles, California. Samantala, wala raw planong bumisita ng Pilipinas ang bagong kasal na sina LJ Reyes at mister nitong si Philip Evangelista ayon sa relative ng bagong kasal. Chika nga ng source na ito ng ating mga kachika dyan, quote and unquote, parang wala po, tagal na po ni Phil na hindi nakakauwi ng Pilipinas. Kasi parang bago pa raw sila ikinasal, nagli-live-in na sila. Ayan. Syempre, marami namang masaya sa nasabing kasalan ni na LJ at Philip. Pero ang hinihintay ngayon ng madlang people, no, ng ating mga kachismis ay kung kailan naman ikakasal. Syempre, ang couple na talagang binash,
talagang nabansagang as a friend couple in Baguio. Syempre, walang iba kundi sina Paulo Contis at Yen Santos. Ang update dyan, no, tungkol kay Paulo ay kasalukuyan pa lang yan na nagpapagawa siya ng kanyang dream house. At sa pagtatapos ng ating segmento, inihayag ng aktor na si Mateo Gudicelli na handa na silang bumuo ng pamilya ng kanyang asawa na si popstar royalty Sarah Geronimo. Nang tanungin kung handa na ba silang magka-baby ay ang tanging sagot ni Mateo ay sana raw ay dragon baby. Mukhang Chinese horoscope itong si Mateo. Ang ibig sabihin nito ay humihiling itong maipanganak nga ang kanilang firstborn sa Year of the Dragon ng Chinese horoscope na saktong-sakto rin para sa taong ito. Ayan, makakahabol ba itong mag-asawa, no? Nang tanongin naman si Sarah kung ready na ba itong maging ina, sabi niya, big word, no, ang salitang ready, pero hinihintay na lang nila ang tamang panahon. Ano to, Aldab? May tamang panahon? Ani ng mag-asawa in God's time, no? Tama naman, no? Kung ibibigay sa kanila, ibibigay sa kanila. Naku! Konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat, mga kachismis, para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli, ang inyong Chika Dora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating showbiz balita. Bago tayo magpaalam sa ating programa ngayong araw na ito, muli nais namin kayong imbitahin na bisitahin ng ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-like at share na rin po. At narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas. Ngayon, magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Aizon at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating mga executive producer ngayong araw na ito, kina Stephanie Vicente at kay Jerome Toledo. At syempre maraming salamat din sa mga nakasama natin sa iba pa nating segmento para sa ating sports news, kay Leo Magpayo sa ating business news, kay Erwin Peñano at sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito pong muli si Ven Lones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon! Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o
edukasyong Pilipino, matapat ng